Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 4, 2024. Ako pong muli ang lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at siyempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ, Facebook page at YouTube channel. At siyempre tayo po ay napapanood din ng live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Pwede po kayong magpadala ng komento sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Nagsimula na po kahapon yung enrollment period sa lahat ng mga public school, elementary and secondary para po yan sa school year 2024 hanggang 2025. Yung enrollment po batay doon sa abiso ng Department of Education, tatagal po yan ng hanggang July 26. 3 araw bago po yung simula ng klase sa July 29. Meron pong ito po yung mode of enrollment na pwedeng gawin, ano? Pwede po yung gawin ng in-person o kaya po i-remotely via Dropbox. Pinapairal pa rin pala no, yung remote enrollment. Yung Dropbox po, sinimulan po yan noong 2020. Pwedeng dalhin ng mga magulang yung enrollment survey form ng kanilang mga anak sa mga Dropbox o kiosk na makikita sa mga barangay o eskwelahan. Siyempre, kung kayo naman po ay may oras o panahon na magtungo ng personal sa mga eskwelahan, mas maigi pa rin po siguro yung in-person enrollment. Sa nakalipas pong school year, umabot ng higit 26 million ang mga nag-enroll na estudyante. Ayun. Yun naman pong Dropbox o yung remote enrollment, yan po ay pinatupad ng Department of Education nung kasagsagan ng pandemic. Ang layunin po niyan mapataas po yung enrollment coverage. Mas maraming mga mag-aaral po yung mga makapag-enroll at makapag-aral, makapasok po sa mga eskwelahan. Marami pa tayong tatalakayin ngayong umagang ito, pero bago po yan, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, July 4, 2024, Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano nagkainitan sa pagdinig hinggil sa ipinapagawang bagong Senate building. DWIZ Balita. Health worker matatanggap na ang allowance ngayong taon. DWIZ Balita. Ilang pribadong paaralan sa bansa humihirit ng taas matrikula. DWIZ Balita. Modernisasyon sa sektor ng agrikultura, prioridad ng Department of Agriculture. DWIZ Balita. NBI at COMELEC nagsanib puwersa sa pagpapalakas ng cybersecurity para sa 2025 midterm elections. DWIZ Balita. At kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tumangging magkomento sa resulta ng investigasyon ng NBI. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa.
At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nagkainitan sina Senate Committee on Accounts Chairman Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Committee on Accounts Chairperson Nancy Binay sa pagdinig ukol sa ipinapagawang bagong Senate building sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Senator Cayetano, binusisi ng kanyang komite ang proyekto matapos na mapansin ni Senate President Francis Cheese Escudero ang malaking pondo na nakalaan para rito. Nagsimulang uminit ang diskusyon ng dalawang senador matapos sabihin ni Senator Binay na hindi dapat magpaumanhin ng DPWH sa Senado. Gaya ng nais ni Senator Cayetano dahil sa mga ipinakitang dokumento ng kagawaran sa komite. Tumagal ng ilang minuto ang paulit-ulit na sagutan ng dalawa dahil giit ni Senator Binay, 21 billion pesos pa lamang ang nagagamit na pondo na siya namang pinapasinungalingan ng hawak na dokumento ni Senator Cayetano na 23 billion pesos na ang nailaan para sa proyekto. Nangingi ng panig ng DPWH na siyang nangangasiwa sa itinatayong gusali, sumagot si DPWH Undersecretary Emil Sadain at sinabing walang 23 billion pesos na pondo gaya ng sinasabi ni Senator Cayetano. Matapos marinig ang sagot ni Sadain ay nag-walk out na si Binay habang sinabi naman ni Cayetano na tapusin nila ang pagdinig dahil sila ay nasa Senado ng Pilipinas at wala sa palengke. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nahanapan na ng pondo ng Department of Budget and Management o DBM ang natitirang 27.7 billion pesos na health emergency allowance ng mga health worker. Ito'y ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kaya't inaasahan na maibibigay na sa mga health worker ngayong taon ang nasabing allowance at iba pang mga benepisyo na ipinangako ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim na kausap niya si Budget Secretary Amena Pangandaman at sinabi nitong hindi na isasama sa 2025 budget ng kagawaran ang emergency health allowance na nakalaan sana noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil posible na itong maipalabas ngayong taon. Nabatid na kabilang sa mga allowance na hindi pa natatanggap ng mga health worker ang public health emergency benefits and allowances at special risk allowance. DWIZ Balita. Nais naman ng ilang pribadong paaralan na magtaas ng tuition fee para sa school year 2024 hanggang 2025. Ito ang giniit ni Attorney Christine Manaog, ang legal counsel ng Coordination Council of Private Education Associations of the Philippines, kung saan aabot sa 3 hanggang 12% ang nais na mga ito na itaas sa tuition ng basic education sa mga higher education schools. Paliwanag ni Attorney Manaog, ito ay dahil sa pagmahal ng ilang bilihin. Dagdag pa ni Manaog, 70% ng taas tuition ay napupunta sa sahod habang 30% lamang ay sa operasyon ng mga paaralan. DWIZ Balita. Tinututukan naman na ng Department of Agriculture ang technology-based farming method tungo sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pangunahing tinututukan ng kagawaran ay ang modernong pamamaraan sa pagtatanim. May ilang lalawigan na anya sa bansa ang gumagamit ng small water impounding systems, fertigation techniques at drip irrigation. Pagbibigay din pa ng kalihim ang mga nabanggit na teknolohiya ay nagpakita ng potensyal na bawasan ng hanggang 70% ang ginagamit na fertilizer at hanggang 30% naman ang mababawas sa konsumo ng tubig at magre-resulta ito sa mas mababang gastos sa produksyon. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, magsasanib puwersa ang Commission on Elections at National Bureau of Investigation para palakasin ang cybersecurity sa midterm elections sa susunod na taon. Kaugnay nito, nakatakdang lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang dalawang ahensya. Ayon kay NBI Chief Jaime Santiago, titiyakin nilang mapigilan agad ang mga nagnanais o magnanais na i-hack ang system para hindi na ito makapagdulot pa ng mas matinding pinsala. Binigyang diin ng hepe ng NBI na malaki ang posibilidad ng hacking activities sa panahon ng eleksyon, kaya't nakahanda ito sa anumang posibleng mangyari.
DWIZ Balita. Lumang ginawang magkomento ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa mga development sa investigasyon sa pagkakakilanlan ng alkalde. Ayon kay Attorney Stephen David, hindi sila magbibigay ng pahayag hanggat hindi pa nila na-verify ang mga dokumentong hawak ng National Bureau of Investigation. Aminado naman si Attorney David na nakatakda lamang niyang dipensahan si Mayor Guo sa mga issue ng pagkakaroon ng illegal Pogo Hub sa Tarlac. Ngunit nadagdagan ang mga alegasyong ibinabato laban sa alkalde. Sa kabila nito, handa naman anya ang kanilang kampo na ipagtanggol si Mayor Guo. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Konstruksyon ng bagong Senate building atrasado na ng higit 800 araw. Aba, ang tagal na, ilang taon na ito. Ang detalye ng balita hatid po ni Patrol Number 19, Sally Ortega Bueno. Nagtala ng 852 araw ang pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig City. Ito ang inamin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na pinangunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Cayetano na may mga nagpapalabas na sila ni Senate President Chis Escudero ang nagdi-delay sa naturang proyekto. Tinanong ni Cayetano ang DPWH anong hindi pa sila ni Escudero ang sumalo sa proyekto ay ilang araw na itong nabinbin lalo't mula 2020 ay maraming pinagdaanan ng bansa tulad ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Project Director Soledad Florencio, naantala nga ng 852 araw ang konstruksyon ng new Senate building pero ito dahil sa mga variations o ilang mga pagbabago na ginawa ng DPWH. Sinabi naman ni dating Project Manager D3rd Jose Manuel Aguinaldo na magkakaroon talaga ng delay sa proyekto kung hindi ito agad na magagawa. Samantala sa mga variations na ginawa ng DPWH, umabot sa 549 million pesos ang nadagdag na gastos sa new Senate building. Ito ang Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang pag-uulat, ilang high-powered loose firearms isinuko ng ilang LGU officials sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita hatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. 5 iba't ibang uri ng high-powered firearms at isang ammunition ang isinuko sa militar ng ilang local government officials ng munisipalidad ng Dato Paglas, Maguindanao del Sur ayon sa Western Mindanao Command o Westmincom. Resulta ito ng tuloy-tuloy na pinaigting na kampanya ng Joint Task Force Central kontra Loose Firearms. Pinangunahan ni Dato Paglas Mayor Abubakar Paglas ang pag-turnover ng mga dilisensyadong armas na ginanap sa New Training Center Municipal Compound, Barangay Poblacion, Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga isinurrender na loose firearms ang isang caliber 30 M1 carbine, 2 caliber 50 Barrett sniper rifles at 2 40mm M79 grenade launchers na may isang round ng 40mm high explosive cartridge. Tinanggap naman ni 1st Mechanized Infantry Brigade Deputy Commander Colonel Ronel Manalo ang mga isinukong armas na sinaksihan ng ilang military at police officials kasama na ang ilang lokal na opisyal. Pinuri ni Westmincom Commander Lieutenant General William Gonzales ang pinaigting na kampanya ng JTF Central para makamit ang pagiging loose firearms free ng Central Mindanao. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Tanggap pa tayo ng isang report. Si PBBM inaasahang magkakaroon ng pagbabago sa pag-upo ni Senator Sonny Angara sa DepEd.
Detalye po ng report, hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahan niya magkakaroon ng pagbabago sa Department of Education o DepEd. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos i-anunsyo na si Senador Sani Angara na magiging susunod na kalihim ng DepEd. Anya sa pagpasok daw ni Angara, inaasahan niya ang mga pagbabagong gagawin ng senador sa kagawaran. Matatandang nilinaw ng Presidential Communications Office particular ni Secretary Cheloy Garafil na si Vice President Sara Duterte pa rin ang pinuno ng ahensya hanggang July 18. Maliban dito, ibinanggit din ng Garafil na wala pang naitatakdang oath-taking ceremony para kay Angara na magiging hudyat ng opisyal ng pag-upo sa naturang departamento. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magbabalik ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:28 ng umaga. Tanggap muna tayo ng mahalagang report mula sa labas ng himpilan. Ang NBI may alok na 50,000 pesos na pabuya sa makakapagturo sa Alice Guo na nakatira sa Quezon City. Detalye ng balita mula kay Patrol Number 5, Aya Yupanco. May alok na 50,000 pisong pabuya ang National Bureau of Investigation NBI sa makakapagturo kay Alice Leal Goo na nakatira sa Quezon City. Nais siyang tanungin ng NBI kaugnay ng isinagawa nilang investigasyon sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Naniniwala si NBI Director Jaime Santiago na may nag-utos ditong kumuha ng NBI clearance gamit ang pangalang Alice Leal Goo na ipinanganak noong July 12, 1986 sa Tarlac. Una nang naghinala si Senadora Risa Hontiveros na isa itong kaso ng stolen identity. Ito si Patrol Number 5. Ay pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ako, dagdag na detalye lamang po kasi kahapon in-announce ng NBI yung resulta ng kanilang investigation. Hindi pala nag-match yung fingerprint nitong ikatlong Alice Guo doon sa fingerprint nung Guo Hangping at ni Mayor Alice Guo. Pinuntahan din ng NBI yun kasing address nung third Alice Guo sa Project 8 Quezon City. Pero nabatid na yung eksaktong address ng kalsada ng kanyang bahay naroon pala sa Project 4. Ang sabi naman ng may-ari ng bahay dun sa Project 4, wala raw Alice Guo na tumira sa nasabing address. Yan. Kaya yan, hinahanap ngayon ng NBI para malinawan yung malinawan itong isyong ito, the plot thickens ika nga dito sa isyong kinakasangkutan ni Mayor Alice Guo. Ang paliwanag pa ni NBI Director Santiago, nakakuha ng NBI clearance yung third Alice Guo dahil wala pa namang record yung NBI ni na Guo Hangping at Mayor Guo noong mga panahon naman na kumuha ng clearance itong ikatlong Alice Guo. At ngayon nga tinetrace nila kung nasaan ba naroon itong ikatlong Alice Guo. Yan, na napasama na nga po sa investigasyon ng NBI. Anyway po, ngayong umagang ito, yes, good morning po, Senator Tol. Cecil, oo. Yun. Pa rin, siguro hindi pa rin ma-absorb ng mga kababayan natin na tinalo na ang Gilas kagabi ang Latvia. Yun. Upset victory yun. Wow. For the first time. Alas That's 12 good ng gabi. news. Ito yung kinukwento ko. Apo. Tinalo ng Pilipinas ang Latvia na napakaraming NBA players. Wow. At ang naging hero ay si Justin Brownlee. Kanina itong hating gabi, kaya nagdiriwang yung mga kababayan natin sa Latvia. At yung siguro lahat ng mga nakapanood, lumamang pa tayo na mahigit 15
points. At simula sa umpisa Wow. lamang ang Pilipinas. So, siguro pwede nating ipa-research dyan sa newsroom kung ano talaga yung final quarter na dumikit na ang Latvia pero lumamang ulit tayo ng 11 points. So, historic Ah, ito para titingnan nga makapasok natin ang yan. Pilipinas sa Paris Olympics. Si Brownlee ay na-score ng 26 points at si Kai Soto ay 18 points. So, ang hero ay si Justin Brownlee na tinulungan natin Oo maging nga. Filipino citizen. So, first ito kasi number 6 in the world ang Latvia. Number 6 nga po yung Latvia, Sentol. Yes, so So ito ay tinalo ng- historical win ng Gilas, Sentol. Yes, first time tayo nanalo sa European team. Tapos, ang kasunod nating kalaban ay Georgia na tinambakan naman ng mahigit 30 puntos ata ng Latvia dati. Wow. So, maganda-ganda ang laban natin kasi ako in-expect ko mananalo tayo sa Georgia. Opo. Tinambakan pala ng Latvia ang Georgia. Pag nanalo tayo sa Georgia, ay pasok na tayo sa finals. So, isang ano na lang, Papunta na yun sa Sentol. Olympics. Isang panalo na lang ang kailangan nating makupo para makapasok Sa finals na tayo. Paris Olympics. Wow. Kailan ito, Finals na Sentol, tayo. yung laban ng Gilas kontra Georgia? 8:30 naman ang gabi yon. Mamayang gabi na. Bukas. Nga- O, 8:30 yon. Hindi ko alam kung mamayang gabi yan o bukas. Ayun. Oo. Sige, Sentol. Pero yung Latvia, I-confirm alas natin 12 yan. yun. So, pwede mo sigurong ay banggitin dyan na ang laki ng lamang natin. Ang laki nga At, ho ng lamang. Talagang solid ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Latvia na maging si Coach Tim Cohn ay shock daw siya paano Wow. sila nanalo. So si Justin Brownlee, 26 points. Kaya nagdidiwa ngayon ng basketball world sa Pilipinas sa pagkapanalo ng Pilipinas laban sa Latvia. Tinitingnan natin, Sentol, kung ano ba yung yung final score. Mamaya, maano natin to, Sentol. Yung final score nitong laban ng Gilas, laban sa Latvia. Pero very impressive yung kanilang pagkapanalo, Sentol. Ayun, ito na, fourth quarter, 89-80. Ito yung final score. 89 Yes. ang 9 points, Sentol, ang Correct. naging Oo. kalamangan, malaking kalamangan ito, Sentol, ng Gilas, Pilipinas laban sa Latvia. So it Correct. gets Pero more ang lamang interesting. ng Latvia sa Georgia na mga kalaban natin ay mga 30 ata yun. Malaki. Kaya magaling po ang Latvia. Number 6 in the world. Wow. So itong Georgia na lang ang biglang taas ang ranking ng Gilas ngayon. yon. So itong Georgia na lang pala, Sentol, ang kailangan nating malagpasan. Tapos pasok na tayo sa finals. Pasok na tayo sa finals. Yun. Pagka pumasok sa final, Sentol, sure Hindi ticket pa, na ba isa lang tayo? ang makukuha dito eh. Yun. Kailangan mag-champion. Kailangan mag-champion para mag-qualify tayo sa pero Paris pinakamabigat Olympics. na itong Latvia Yun. na tinalo natin. Yun. It gets more interesting, Sentol. Yes, oo. At, Ito na yan, malapit na yan. Pasok para pandagdag sa Paris Olympics. Oho, Pero fight, just the same, mabigat itong panalong ito. Mabigat yung panalong yan. Wow, yan. Ayan ang patuloy nating tututukan, Sentol, hanggang makarating sa finals itong laban ng Gilas, Pilipinas. Sa Yes, qualifying, oo. ano po yan? Congratulations din sa mga Opo. nagpuyat. Yes, of kagabi. course. Opo, congratulations. Laban, Gilas, Pilipinas. Ayan. At samantala, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Malabon City Vice Mayor Bernard Ninong de la Cruz. Good morning po, Vice Mayor. Magandang umaga po. Yan, kasama po natin. Magandang umaga. Yan. Magandang umaga, Vice Mayor. Magandang umaga po, Senator. Ayun, oo. Kumusta ka dyan? Kumusta ang mga tiga Malabon? Mabuti naman po. At maayos naman po ang mga nangyayari. Wala naman pong mga problema. Ayun. At alam mo, Cecil, maaga gumising ito si Oo nga po. Vice Mayor kasi palengke man din ito at ang asawa nito ay nagtitinda sa palengke ng Malabon. Oo, hanggang ngayon. Kaya kung tayo ay nagpapalengke report, anong oras kayo nasa palengke, Vice? Ako po, alauna pa lang nasa slaughterhouse na. Pero yung wife ko naman po, mga 2:30 to 3 o'clock ng madaling araw po, nandun na siya. Ayun. Ayun. Opo. Gano'ng kaaga yon. Ayun. Ayan, Opo. kaya to sa likuran ko, Cecil, ito na yung laban ng Latvia at Gilas, pinapakita ko rin. Ayan. Ayan. Kumusta Vice kumusta ang pagpaplano ng city government sa school opening? Malapit na.
Opo, lagi namang pong handa ang lokal na pamahalaan patungkol doon sa pagbubukas ng klase at tayo po lahat, no? Pati po yung sektor po ng education po dito sa amin ay talagang naka-ready. May mga nagpapaayos ng mga eskwela, nagpapalinis na po, ganyan po. Pati yung mga Parent-Teacher Association, mga magulang ay talagang nakasupport pagbubukas po ng klase. So, yung mga PTA, yung mga school association, Opo. Sa Opo. Malabon ba ho, nagbibigay kayo ng libreng mga kagamitan sa mga bata? Opo. Nagbibigay po ng libreng school supplies, mga notebook, ballpen, mga lapis sa mga estudyante. At yan po ay sa pangunguna po ng aming Mayor Dini Sandoval. At siyempre po, ang sangguniang panlunsod po ay lagi nakasuporta kung kailangan po ng mga resolusyon at ordinansa na kailangan po sa mga estudyante at sa mga eskwela ay lagi po natin ginagampanan. Pabilis po natin ginagawa at tinatapos. Yun. Ilan po ba, Vice Mayor, ang public elementary and secondary schools dyan po sa Malabon? Hindi ko po alam eksaktong bilang. Ang dami pong eskwelahan dito, pati mga estudyante. Opo. Ayun. Yung mga... Kasi may mga nadagdag pa tulad po ng Malabon Science High School. Merong nagbukas ng mga bagong para private schools. Ganun po. Meron naman pong ibang eskwelahan na nagsara din dahil nga nung pandemic. Pero yan po ay mangilan-ngilan lang. Pero ngayon po, medyo nanunumbalik na po. Alam naman po natin, nung pandemic, lahat po apektado. Pero ngayon po, ayos na po lahat at maganda po ang nangyayari po sa aming syudad. Ayun. Isa po doon dahil po tayo naghahanda na sa panahon ng pasukan, ano po, Vice Mayor, yung Opo. issue po ng pagbaha, paano po natin ito pinaghahandaan ngayong, lalo pa panahon na po ng tag-ulan? Sa Malabon po, halos wala na pong baha dahil nga doon sa mga proyekto, lalong na po nung naging MMDA chair na si Senator Tolentino, yung flood mitigating po dito sa amin, talagang natutukan po ni Senator noong mga panahon na yon, malaking tulong po yun. Kaya nga lang po, itong mga nakaraang buwan, ay may dumaan pong malaking barge dyan po sa navigational gate ng Nabotas. At pagkayan po kasi nasira, yung navigational gate ng Nabotas, ang tubig po, pumapasok po sa Malabon. Yun lang po naging problema namin itong mga panahon ito. Pag high tide, bumabaha doon sa parte na malapit po sa ilog, tulad po ng Barangay Dampalit, Barangay Pulunduhat, Barangay Flores, Barangay Barita at Concepcion, apektado po yan. Pero pag low tide naman, mawawala. Pero sa balita po namin, inaayos na po ng DPWH, no? Katulong po ang MMDA doon sa nasirang navigational gate. Ano po ba nangyari dito, Vice Mayor? Bumangga yung barge dun sa flood gate? Opo, isang kumpanya po na pinilit na ipinasok ang kanilang barge na kahit na hindi pa po tamang oras na pagpasok, pinasok po nila, mababa po yung tubig, nasira po yung aming navigational gate. Ayun po, kaya siyempre po, mananagot po sila at anais na po ng lokal na pamahalaan yung mga dapat na gawin para po sa pagbubukas ng klase at yung mga bata po ay hindi maapektuhan naman po. Pero may mga kinailangan po bang sir? Nabanggit po ninyo, Vice Mayor, pagka high tide, bumabaha tuloy dahil nag-malfunction po yung floodgate dahil dyan sa incident na yan. Yes. Tama po yun. Opo. May mga residente po ba na kailangang i-evacuate, Vice Mayor? Ay, hindi na po kayo dahil sanay na po kami sa baha. Sanay na po. Opo. Tapos, ano tawag ito? Bumababa naman yung baha pagka low tide na. Opo, nawawala naman po ang tubig pag low tide na. At saka hindi naman po kataasan ng baha hanggang binti lang po ang tubig. Ganun po. Ano pong sabi, Vice Mayor, na DPWH at ng MMDA? Gaano raw po katagal bago maayos? Inaayos na po. Siguro mga ilang linggo po. Tapos na po yan. Kaya wala na pong problema. Opo. Sino ba ang gumagawa, Vice? DPWH o MMDA? DPWH po. At siyempre po, katulong po ang MMDA po dyan. Under din po sa kanila. Tungkol po doon sa flood mitigating po. Naka-monitor din po sila. Opo.
Ayun. So, Mga- yun na lang siguro inaasahan natin pwedeng maging problema, Vice, ngayong pasukan at papasok na rin ng tag-ulan. Dalawang bagyo ang padating, Cecil, di ba? Opo, Ngayong- tatatlo. Opo. Tatlo Opo, yung anticipate Sentol ngayong July. Opo. Saan ba ang tama? Sa Metro Manila o sa South? Wala pa Sentol na abiso yung Pag-asa kung nasa Philippine Air Responsibility na, pero ang in-anticipate nila ay baka raw 3 bagyo ang pumasok ngayong Hulyo. Ayun, Yun po. medyo dapat mag-ingat din yung mga kababayan natin diyan sa Malabon kasi kahit malayo Opo. malaki rin ang dinudulot na ulan, Vice. Opo, Siguro opo. huling tanong ko sa iyo yung kumusta naman ang peace and order natin? Ay, okay naman po. Wala naman po. Magaling po yung aming hepe ng polis, si Colonel Baybayan. Maayos siya po niyang yung mga dating mga matitigas ang ulo rito, medyo tumino na. Opo. At katuwang nyo rin po yung mga pulis, Vice Mayor, ano po, sa school opening. Opo. Lahat po ng sektor po ng pamahalaan lokal ay nakasuporta sa pagbubukas po ng klase. Ayun, kaya importante na yung police visibility sa mga lugar Opo. malapit sa mga eskwelahan o sa mismong paligid ng mga eskwelahan Opo, lahat po ng mga PCP, active naman po ang mga kapulisan po dito sa amin. Maayos po ang pamamalakad po ng aming Chief of Police dito sa Malabon. Ayun. Well said. Alam nyo, to si Vice Mayor Ninong, ito ang parang national chairman din ng mga Vice Mayor sa buong Pilipinas. Opo. Ninong, kumusta naman yung koordinasyon mo sa mga Vice Mayor sa buong Pilipinas patungkol sa itong school opening, itong nadagdagan ng nadagdagan ng national tax allotment. Meron bang gawain dito ang Vice Mayors League of the Philippines seminar o paabiso na ipaliwanag ang epekto nito? Opo, ganito po. Bali, magkakaroon po kami ng panibagong convention sa darating na August 13, 14, 15 sa Iloilo. Doon po namin pag-uusapan sa National Executive Board meeting yung mga bagong issues na maitutulong pa ng mga Vice Mayor po sa ating bansa. Executive Board meeting lang, hindi yung buong kabuuan. Kasama po lahat ng Vice Mayor, imbitado po lahat. Kung libre po kayo, pwede po kayong pumunta. Senator, sa Iloilo po sige. yun. Opo. Isang sakay lang. Isang sakay Opo, lang, opo, malapit opo. na. Ay, wala na siguro Opo. kung maidadagdag na tanong. At alam ko namang gising ka na maaga, Vice Mayor de la Cruz. Ay, At, kanina pa po. Opo. Ganon. Maaga Opo. gumising talaga ito. Alauna pa nga ng umaga eh. Wow. Full Opo, energy opo. ito. At kumusta na lang dyan sa mga kababayan natin sa Malabon City at sa mga tiga City Hall na Malabon. Cecil, meron ka bang katanungan kay Vice? Okay na po, Sentol. Sana lang Okay, maayos maraming salamat po. yan. Sana maayos lang yung navigational gate ninyo, Vice Mayor, bago yung pasukan. Opo, yan lang po talaga ang isa sa mga pinipilit nating matapos agad-agad at tayo po nakamonitor tungkol dyan para na sa ganun hindi po mahirapan yung mga bata pagpapunta na sila sa kanya-kanyang mga eskwelahan. Opo. Yan. Marami pong salamat, Yun. Vice Mayor. Maraming salamat. Salamat Narinig po po. natin si Vice. Narinig natin si Vice Mayor Ninong de la Cruz ng Malabon City, Metro Manila. Hindi ko pala Ang oras naitanong, po natin- Sentol. Oo. Bakit naging Ninong pala yung tawag sa kanya? Siguro maraming inaanak yan. Ayun Kaya nga po, Ninong baka ang maraming tawag. Oo. inaanak si Vice Mayor Ninong. Yun. So, ang oras po natin, alas 6:45 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report.
Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin ngayong araw. Naroroon po ngayon sa Fort Bonifacio Public Market si Sandy Fernandez. Good morning, Ayan, Sandy. Sandy. Yes, good morning po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako po ay dito ngayon sa Fort Bonifacio Market sa Taguig po. Ang bigas dito mula Pasay, Bulacan o Divisoria ay with stable prices, kaya 52 pesos per kilo ho ang pinakamura. Ito ho yung ating Thai rice, habang 67 pesos per kilo naman po ang pinakamahal. Ito ho yung kukuyo. Ang isda naman mula Pasay Public Market ay di umanong nagtaas ang presyo dahil onti ang huli. Dala ho ng maliwanag ang buwan, nagtatago ho ang mga isda. Kung kaya ang tilapia po dito ay 140 pesos per kilo, tulingan 200, galunggong 220, bangus 230, at ang seafood po kagaya ng pusit ay nasa 400 pesos per kilo at hipon naman po ay 450 pesos per kilo. Ang karne naman po mula Batangas at Lucena ay with stable prices, pero kung ito man ho ay magtaas or nagtaas, ito ho daw ay dahil sa mga delivery expenses. Kung kaya naman ang pata at ribs po ay nasa 275 to 280 pesos per kilo. Ang laman po 310 to 320, liempo po ay 340 to 360 at ang manok po dito, meron din hong manok ay nasa 190 pesos per kilo. Yung inaabangan po natin na usapan ng gulay, yung iba pong produkto ho dito ay humuhupa na po, medyo humuhupa po ang presyo kagaya nung kahapon. So, yung sayote po natin ngayon ay nasa 70 pesos per kilo, repolyo 90, talong at siling sigang 100. Yung pechay po na binantayan natin noon na nagto 200, 220 noon, binibenta ho ngayon ng 100 pesos per kilo. Yung sibuyas at kalamansi po 120, patatas at carrots 140, bawang 150. Yung luya po na 270 pesos daw ho ang bentahan noon dito ay ngayon hong nasa 180. Ba? At na po, humupa na ho din ang presyo. Pero yung kamatis ho, kahapon ho mas mababa, 150. Ngayon po ang bentahan ay 180. So magkapresyo na ho sila ng luya ngayon. Ayan po, Senator Tolentino at Ms. Parehong Cecil. ginto ah. Ms. Cecil? Oo, parehong ginto ikako yung presyo ng luya at kamatis, Sandy. Oo, Yes po, Ms. Cecil. So talagang nagpapantay na po sila. Kung hindi man po Oo. magpantay, mas mataas ho ang kamatis ngayon. Sandy, sino naman ang maswerteng tumanggap ng Nanalo, Senate oo, token? tama. Yes po, kasama po natin ngayon si Nanay Milet Reyes po. Isa po siyang chicken and meat vendor. So meron po tayong video ngayong umaga po. Good morning, Nanay, sir. good morning. Si Senator Tolentino po ito. Ay, opo. Ayan. Ayan, andyan na ba si Nanay Milet? Yes po. Sandy, yes, po. ayan. Good morning po, Nanay Milet. Ay, good morning po. Ayan. Ito, Morning po. Suot na yata Nanay, si ngayon. Senator Tolentino po ito. Ano pong probinsya natin? Ano daw po tinda niya? Baboy po. Hindi, tsaka anong probinsya manok. natin? Tiga saan tayo? Probinsya. Taguig po. Western Bicutan, Taguig. Talagang tiga-tagig kayo. Ano pang tinda natin, Nanay? Baboy po at saka manok. Ayun, yung presyo niyan hindi nagbabago, ano? Stable lang po yan. Opo, sir. Ayun. Kamusta naman po ang benta, Nanay Milet? Okay naman po ang bentahan. Kahit medyo matumal, nakakaraos din. Para nangingiti si Nanay Milet, ba? Mukhang maganda ang benta nyo ngayong umaga, Nanay Milet, Ayun. Maaga po kami dito. Nag-wholesale lang po. Ayun, maaga. Anong oras kayo dyan, Nanay Milet? Nagtitinda? Mga Nagisimula? tao ko po 2 a.m. gising na. Pero ako po nagpupunta rito sa market 3 a.m. Napakaaga pala sentol ni Nanay Milet. Opo. Alas Kaya 3. pahinga na kami. Opo, 9 alas. a.m. Oo, ganyan talaga kasi sipag yung mga nasa palengke natin. Akala lang nung iba, madali. Pero kagaya ni Vice Mayor kanina, 1 a.m. pa. Oho. Ito, 3 a.m. Talagang sakripisyo yan para meron lang mabenta ng maaga. Nanay, di ba? Totoo po yan. Mas maaga, mas may kita. Ayun. So yung, saang slaughterhouse galing yung ating mga karne baboy? Muntinlupa po, sa Rublu. Rublu Abator. Sa Muntinlupa, ayun. So, Nanay, maraming salamat at suot-suot mo yung mga regalo. Sana hindi masira kagad yan.
Walang upas Tama yan. po, Senator. Hindi lang po sinusuot. Isa rin po kami sa mga followers. Ayun. Naku, salamat ng marami. Salamat ng marami, Anay. At minsan magkikita rin tayo. Kumusta na lang dyan sa mga kasamahan mo dyan. At kung meron kang gustong batiin mo na ngayon. Good morning po sa lahat ng mga Taguigueños. Lalong-lalo na yung mga tindera. Yun lang po. Ayun. At alam mo, ang Taguig minsan malilito yung iba, yung mga upper Bikutan, lower Bikutan, may area dyan na magkahati ang Taguig at saka ang Parañaque. Parehong Bikutan ang tawag. So, Nanay, magandang umaga na lang at kumusta sa mga kasamahan natin. Mag-iingat po kayo at sa isang dakilang araw po ito. Maraming salamat. Salamat, Sandy. po. Maraming salamat din po. Ayun. Thank you very Cecil. much din, Sen Sandy. Opo. Sentol, ito, Oo. ni-research ko yung laban pala ng Philippines versus Georgia. Oo. Ngayong araw pala, Sentol, July 4, ang oras po Oo. sa Georgia, ang oras po 8:30 sa dito. ang oras ng laban, Sentol, ay 3:30 p.m. Yan, Sentol. Oo. Pero dito sa atin, 8:30 ng gabi. Yun, 8:30 ng gabi po sa Pilipinas. Kaya maraming manonood dito. Kasi Opo. maaga, hindi ito sa Latvia ay hating gabi. Ito, hanggang ngayon. Kung nakikita mo sa likuran ko, nakabukas pa rin. Napakaganda talaga nung laban at maging ang mga depensa natin ang ganda at malulungkot yung mga tiga Latvia. At itong Latvia, basketball country talaga ito. Ayun. Maraming NBA players dito, sina Bertans ng NBA. So, pati si Porzingis ng Boston na champion ng Boston Celtics. So, tinalo natin at ang ganda ng mga play. Mamaya, panoorin mo yung replay, Cecil. Yes, May Sentol. panalangin ka ngayon? Opo, yes, Sentol. Tayo po ay bago tayo magpaalam, ibibigyang daan po muna natin, Sentol, ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Word of life. Words are free. It's how we use them that may cost us. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Ito po si Senator Tolentino. Maraming salamat po sa sumubaybay at congratulations sa ating Gilas Pilipinas na nanalo sa Latvia para po sa papunta sa Paris Olympics. Makita-kita po tayo muli bukas sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.